and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Positive siya for formaldehyde. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, bagong uri ng street food kasabay ng fishball at kikiam, calamares. Pero may ilan nang nadisgrasya sa pagkain ng pusit na imported at frozen. Perlas na hindi sa kabibi o taklobo tumutubo, kundi sa loob ng kuweba. Hindi natin pwedeng dalhin ito. Isawin natin ito. Ngayong mahal ang asukal, mga pwedeng ipampalit. Ligtas ba? Bagong sports para sa mga babae. Pakikipag-wrestling sa baka. Calamares, matagal na nating alam na putahe, pero kailan lang nauso bilang street food, kasabay ng fishball at kikiam. Inabutan namin si Mang Eses na nagkakapit ng pain na bangus sa kanyang mga hiklas. Ilang sandali pa, dali-dali na siyang umarangkada para maghanap ng magandang pwesto. Nung malayo na siya sa dalampasigan, isa-isa na niyang inihulog ang mga hiklas sa tubig. Ang target ni Mang Eses, mga higanting pusit. Sa bahaging may lalim na 300 pie, madalas raw naglalagi ang mga higanting pusit. Dahil madilim na sa bahaging ito ng dagat, ang mga blinker na nakakabit sa mga hiklas ang nakakatawag daw ng atensyon ng mga higanting pusit. Kasi po yan, napakahirap hulihin, malalim. Kaya kung baga sa sikat na sikat dito sa lugar namin yan, pag nakahuli ka yan, talagang malalaki. Makalipas lang ang ilang oras, may kumagat na higanting pusit sa kanilang patibong. Pero tila ayaw patalo ng pusit. Naglabas pa ito ng tinta bilang depensa. Nahuli ni Mang Eses na higanting pusit, tinatayang 3 pie ang haba at maaring tumimbang ng 7 kilos. Umaasa siya na maibibenta niya ito ng hindi bababa sa 500 piso. Sa ibang panig naman ng karagatan, mahigit 1 oras munang babaybayin ni Mang Freddy at ang kanyang mga tripulante ang laot sa Concepcion, Iloilo bago ihulog ang kanilang lambat para manghuli rin ng pusit. Ang mga karagatan ng Iloilo sagana sa pusit pero hindi nga lang mga higante. Makalipas lang ang 1 oras, meron nang nahuli ang lambat ni Mang Freddy. Alam mo yung panghuli ngayon, kung minsan bigla-bigla yung huli, kung minsan marami, kung minsan wala man kami huli. Sunod-sunod na ang ginawa nilang paglambat hanggang makahuli sila ng 5 kahong pusit na katumbas ng halos 200 kilo. Agad nila itong nilagyan ng yelo para raw mapanatiling sariwa habang ibinabiyahe patungong Maynila para doon ibenta. Ang mga nahuling pusit ni Mang Eses at Mang Freddy patunay sa yaman ng ating mga karagatan sa pusit. Pero bakit ang mga pamilihan sa Maynila at maging sa ilang mga probinsya ang pinagkakaguluhan pusit na imported? Magkano dito, te? 80 kilo. Imported ang pusit na binibili ni Ruel sa Divisoria. Frozen ito, pero hindi hamak na mas mura sa halagang 75 pesos kada kilo. Habang ang pusit na huli dito lang sa atin, ang presyo mula 130 hanggang 170 pesos a kilo.
Kaya naman mas mabenta ang pusit na imported. Hindi bali ng mas maputla ito. Dahil mura ang imported na pusit, naisipan ni Ruel na magnegosyo ng calamares. Dati po, nagpipishball ako, naglalako ako ng fishball. Kaso matumal, mahina yung kita. Kaya lumipat kami sa calamares. Hiniwa, hinugasan, at inasinan ni Ruel ang nabili niyang frozen pusit. Pagkatapos, dinala niya ito sa kanyang pwesto sa gilid ng isang kalsada sa Santa Mesa. Tinimplahan niya ng paminta, binalutan ng harina, at saka iprinito. Ilang sandali pa, ang calamares ni Ruel dinumog ng kanyang mga suki. Masarap din calamares. Ano lang, mura lang naman. Sulit naman talaga. Kailan lang dumagdag ang calamares sa mga paboritong street food ng mga Pilipino. 3 piso kada piraso, kumpara sa 250 kada piraso ng kikiam at 50 sentimos naman kada piraso ng fishball. The nutritional value of pusit or squid is rich in protein. It's a healthy food. Yun lang, yung manner of preparation, how it was prepared. Much better if we prepare it at home. So alam natin na safe siya. Pero may ilan nang nadisgrasya sa pagkain ng pusit na imported at frozen. Susunod, hindi raw